Electronic waste or e-waste is a popular informal name for electronic products nearing the end of their useful lives. Computers, televisions, VCRs, stereos, copiers, and fax machines are common electronic products. We interviewed the following people to give us an insight on how the university handles its e-waste. Ang role ng STEP is to assess, to provide, and to maintain yung mga pwedeng pakinabangan. Yung sa amin, hindi kami nagpapatagal kapag medyo hindi mo rin magagamit dahil wala na, halos yung technology, inabot ka na ng phase out eh. Wala na rin, it goes with yung mga ano mo. Usually naman ang inaan namin dito, hard disk lang eh. Kasi storage yun. You can place it in a na external, diba? Meron gano'n naman eh. Pero memory, halos, kasi memory, hindi naman yan pwede yung bago, iba-iba na slot niyan. Di ba? Hindi na, kung sa kotse, hindi na siya compatible doon. So, yun yung sa akin. What's the purpose of Storing, di ba? So, yun ang namin. So, kumukuha lang kami ng mga components kapag alam namin may paggagamitan pa. Hindi yun yung lahat ng papakinabangan. Kapag yung medyo masyado na marami, hindi, ito lang. Kung halimbawa may 20 dyan, tapos ito lang naman kaya, ito lang. Kasi alam naman namin na tatagal yan, kapag yung tumagal na yun, tapos may stock ka, useless na rin yun eh. Enough lang yun just to support yung mga daily, yung mga biglaang sira na mayroon pang tumatakbo, okay lang. Pero yung tipo bang for the sake of tumatakbo pa, ay sabi nga namin eh, kaya nga natin sinertify na yung unit because it's no longer useful doon sa college na yun. Sa library, slide ko lang kasi marami ng section, diba? Yung humanities, hindi ko alam kung ano yung mga electronic na doon. Alam ko rin, pero sila yung in charge. Sa IT, ako naman, mga common na dispose ko, mga computer desktops, mga monitor, printers, UPS, servers, mga AVR. Parang IT ko lang. Despite the many problems that the world faces today, the problem with electronic waste are often overlooked at. This problem is growing exponentially simply because the market in which these products are produced are also growing rapidly as many parts of the world cross over to the other side of the digital divide. Kung dito sa library, wala akong exact na video, no? Kasi minsan, kaya sa pag-o, binigay natin mga branded na computers, may 3 years. Kaya minsan okay pa siya, hindi ko pwedeng dispose yun. Sabihin ng property, pwede pa naman yun, bakit dispose mo? So, minsan kung may sira lang talaga, yun, dispose ko. Yung disposal nito, when you say disposal, no? Kasi kami, what we do is to assess if the unit is still usable or no longer usable. Yan naman. Pero yung sinasabi nyong disposal, ito yung tatapon na. Yan ang may hawak yan ay property custodian kasi in coordination with with the Facilities and Management Office kasi under sila ata rin ng Facilities and Management Office. Pero yung disposal nun, as far as I know, ang alam ko, ang ultimate niyan is the property, then yung FM, no? After the steps has assessed the parts of an old equipment and declares that the equipment is already a waste, it is turned over to the property custodian for its proper disposal. In an interview with Ms. Mona Lisa Perez, the head of the property custodian, we quote that the university sells the e-waste directly to the scrap buyers. End of quote. Rapid product innovations and replacement, especially in information and communication technology, or ICT, and office and school equipments are also fueling this problem increase. No? Kasi may tinatawag tayo dito kami. Sa computers kasi may tinatawag tayo kung 3 years, di ba? Alam natin technology keeps on updating. So yung 3 years, medyo pwede mo nang pahingahin yung dalawa lang. When you say pahinga, wag mo na siyang gamitin doon sa, halimbawa kayo, ang ginagamit nyo, medyo high speed, halimbawa, engineering. Hindi pwedeng lumang computer dahil
may requirements sila ngayon. So, kailangan 2 years, 3 years, medyo papalitan mo na yung unit mo. So, 3 to 4 years, medyo tanggap pa yun eh. Pero yung ika-third year, pinagpaplanuhan na yan for replacement. So, that's the 3-year period. Kasi, usually naman, ang manufacturing, ang warranty side yan ay 3 years maximum. Pagdating ng 3 years, wala na support yan. So, meron kang makukuha mga pyesa, pero it would be costly. No? Expensive na yan. Kasi, supply and demand. Kasi, purchase tayo ng mga computers, meron tayong, may 1 year, no? Magbibigay ka ng mga computer, mga iPad, mostly 1 year. Pero dito sa school natin, kung kinukuha natin 3 years warranty. So, kapag after 3 years, parang consider ko na old yun. Pero, kapag yung unit ay kaya niya pa yung program sa phone, diba, bibigay ko ngayon. Pabigay siya, diba? Okay siya. Pero after 3 years, maraming mga programs, application na nagre-require na mas mataas yung requirements. Diba po, mga memory, hard drive, yung speed. So, hindi na kaya ng computer na binili mo. So, sabi nga, ano yung use niya? Diba? Parang old siya, parang hindi na kaya. Parang kung sa tao, matanda na, may nana, hindi na kaya yan, parang gano'n. So, po sa computer, kapag hindi na kaya yung software, mga applications na yun, yung consider na old na yan. For disposal na, or kung may gamit pa siya, pwede kong gamitin. Computers kasi, may mga software na tumatakbo dyan. So, dapat mag-comply sila doon sa requirement ng mga estudyante. Like for example, lalo na yung mga technical, yung mga architecture, di ba? May mga AutoCAD dyan. Makikita mo bakit doon sa architecture o AutoCAD, meron silang Mac. Bakit kayo wala? Because of the requirement. Hindi dahil, ay, may pera sila eh. Hindi ganun eh. So, requirement yun. So, ganun namin binibigyan ng assessment of value, yung requirement ng college. Hindi yan, itong gusto namin. Hindi ganun. Iba yung needs and wants, ha? So, ang problema lang namin dyan, yung after the warranty, yung mga pwede pang pakinabangan, yun yung pumupunta sa amin. Kasi, may mga parts na imbes na bumili ka, kinukuha namin yung mga pwede pang mapakinabangan. Like for example, memory. Kung motherboard tumatakbo pa, ay hindi na namin bibigay yung buong casing, CPU. Kunin lang namin CPU. Tatanggalin lang natin dispose, bubuuhin natin. Di ba kung minsan, 10 yung computers, maayos. Tapos, o kaya, may nasira doon, kunyari, 5. Doon sa 5, pwede kang makabuo ng 2, 3. So, di ba? So, yun yung purpose ng steps. No? Para hindi naman natanggal lang yung tornilyo, maluwag lang pala, dispose na. So kami, we kahit pa paano mapapakinaban. Tapos, yung sinasabi, di ba 3 yun? Yung donate, recycle. When you say recycle, hindi ito yung nire-redistribute dun sa mga walang budget. The need of the school to constantly replace their old computers with new ones to keep up with the ever-changing technology is the reason on why the group took interest on how the university disposes and handles its electronic wastes.